Mga ka-office mate, magandang umaga sa inyong lahat. Magsisimula ng ating short ride mula EDSA hanggang Commonwealth Avenue. Samahan nyo lamang ako at samahan nyo lang ako sa biyaheng ito at pakikita nyo kung paano ko magmaneho ng motor sa isang highway. Susutin ko lang aking helmet at magsisimula na tayo. Sige mga ka-office mate. Okay, nandito ako sa Ortigas Avenue, no? Nag-range lamang tayo ng 60 km/h na tulin. Hindi tayo pwede matulin ng 70. Sobrang bilis na po noon, mga ka-office mate. Kaya medyo dinadaan-daan natin ng maayos at nag-chill ride lang tayo as of now, ano? Kaya hindi po natin po pwedeng patulinin ng isang motor. Para mapasunod mo ang motor, kailangan ay nasa tama ang iyong speed para maging maayos ang handling nito habang tayo tumatakbo ng mabilis, no? Sorry mga ka-office mate, hindi pala matulin. Mga 60 lang po ang binibigay ko sa mga ganitong highway, no? Okay, malapit na tayo sa tulay. Ito, tulay na po ito ng EDSA, yung interchange Ortigas. Yan, Ortigas interchange. Okay, naabot na natin ng U-turn. Tapos malapit na rin tayo sa stoplight. Malapit na tayo sa stoplight at ihinto na po tayo dyan. Mamaya pag nag-go ang arrow, naging kulay green, tayo ay kakaliwa. Diretso tayo sa EDSA. Okay mga office mate, ano? Nasa hintuan na tayo. Sige. Okay mga office mate, magsisimula na tayong kumaliwa. Kakaliwa na tayo dyan sa EDSA. Yan. Pasensya na po kayo mga ka-office mate kung medyo maalog po yung video, ano? Umaalog yung video dahil po yan sa mga lubak na dinadaanan po natin dito sa EDSA, no? Mga lubak po dito meron po, although diretso po ang kalsada, pero may mga time po na may mga lubak din po dito, no, na madadaanan mo, kaya medyo tatalon-talon yung video natin. Pagpasensyaan nyo na po, ganun po. Okay, sa parting kanan ko po ay papuntang, ito yung hindi pala motorcycle, bicycle lane, ano. Ngayon sa kaliwa naman, yan po yung EDSA busway, mga ka-office mate, o EDSA bus carousel. Wag na wag po kayong dadaan ng EDSA busway, kasi pag dumaan po kayo dyan, ang magiging penalty nyo po sa EDSA busway halagang 5,000 pesos, no? Hindi ko lang po sure kung magkakano na po yung sa second offense, third offense. Kaya mga ka-office mate, medyo alerto po tayo sa bagay na ito. Kuminsan po kapag may mga ganito na biyahe, no, magsuot po kayo ng tinatawag natin na dashcam, no? Kasi kuminsan may mga traffic enforcement na akala po niya na dumaan kayo sa EDSA busway, baka parahin na lamang po kayo, sabihin po na dumaan kayo sa EDSA busway. Kaya para magkaroon po siya ng linaw, magsuot po kayo ng dashcam para mapatunayan po niyo hindi kayo dumaan ng EDSA busway, no? Napanood ko po kasi nung nakaraan sa video lamang po, isang motor po na dumaan sa underpass. Pero hindi po siya dumaan ng EDSA busway, pinara po siya ng traffic enforcer. Akala po ng traffic enforcer na siya po ay dumaan ng EDSA busway. Tama na EDSA busway, pero pinara po siya, no? Kaya medyo konting ingat po, no? Dito naman sa ating kanan ay bicycle lane, ano? Pag dumaan ka po diyan, no? Pag nahuli ka po ng IAC,
3,000 pesos daw po yan, ayon po sa kaalaman ko po, ano, sa nalaman ko po mula sa kapatid ko, no. Yes, sa mga minsan may mga traffic enforcer po na nakatayo lang sa may paligid, nakatayo po sa underpass, nakatayo po sa mismong sa overpass mismo nakatayo. Na, tumitingin sila at niispatan nila kung sino yung dadaan ng busway, no? At radyohan na nila yung kasama nila na traffic enforcer. Huliin ka na dyan mga ka-office-mate pagka ikaw dumaan sa busway. So mga ka-office-mate, ingat-ingat din po, ano? Po, nandito po tayo sa EDSA. Naunawaan ko kung bakit nila ginagawa ito. Nagunguli sila sa EDSA busway na dumadaan na motorista kasi, no, marami na pong na-aksidente po dyan sa EDSA busway, kaya naunawaan po natin, no. Yan, nandito na po tayo sa flyover. Dumadaan po tayo ng flyover ng Crame, no, Colonel Boni Serrano. Yung ilalim po niya Colonel Boni Serrano sa Crame at saka sa Camp Aguinaldo. Yan, dito po tayo sa flyover, dumadaan po tayo. Yan, mag-iingat po tayo parati. Buhay talaga nakasalalay sa atin dito sa pagmamaneho ng motorsiklo. Okay, dinadaan-daan lang po natin para ipakita ko po sa inyo ang ating render habang tayo dumadaan sa EDSA, yung busway at saka yung bicycle lane. Okay, kaya nandito po tayo, minsan hindi mo ko mapapadaan ng bicycle lane kasi may tendency po na baka matsyempuan tayo, no. Dadaan na tayo sa underpass sa ilalim, no, malapit-lapit na yan. Daan tayo sa underpass. Yan, nakaligtaan ko pa pala buksan kanina yung headlight ko, pero mamaya bubuksan ko pagdating ng underpass, no? Pagdaan natin underpass, bubuksan ko. Yan, nandito tayo sa underpass sa Pitwason, Araneta Center, Cubao, EDSA underpass. Okay, at kailangan po natin dumaan dito para hindi na tayo matraffic sa itaas. Ibabaw kasi possible na matraffic tayo. Kadalasan may nakatayo pong traffic enforcer dito sa gitna pa lang po ng poste, no? Kadalasan ganun po, tapos bulaga na lang po, no? Hulihin ka na agad. Kaingat-ingat po tayo pag dumadaan tayo dito sa EDSA, no? Pay attention, no? Basta lagi nyo tatandaan mga ka-office-mate, pag dito sa kaliwa ko, yan po ang EDSA busway. Huwag po kayong dadaan dyan. Sa kanan po natin, doon sa may kabila, sa may ibabaw, yun po yung bicycle lane, no? Okay, nasa ilalim tayo. Ngayon, susunod natin dadaanan ay Araneta Center, Cubao, underpass, Aurora Boulevard. Ngayon, nakita nyo po may bus na dumaan sa EDSA busway, no? Kaya po nila hinuhuli yung mga dumadaan dyan kasi talaga may na-aksidentan na po dyan. May nasagi na po dyan, may namatay na po dyan sa EDSA busway. Kaya konting ingat yung mga ka-office mate, ano? Para sa atin po ito, sa kaligtasan po natin. Kaya hindi po talaga tayo dyan dapat dumaan. Tsaka isa pa, ang laki po ng penalty. 5,000 pesos ang penalty po dyan, no? Talaga hindi mo ko mapapadaan dyan sa EDSA busway. Malapit na tayo pumunta ng Camias Road, no? Ilalim po tayo ng tulay sa Kamuning Flyover. Sa Kamuning Flyover. Yan. Malapit-lapit na tayo dumaan dyan. Tapos po kailangan po natin na magdoble ingat naman sa pagkakanan,
paglipat-lipat ng lane, no? Kailangan nakailaw ka ng kaliwa, no? Naka-signal light ka ng hindi pala, naka-signal light ka ng kanan, no? Sorry mga ka-office mate. Naka-signal light ka ng kanan para makapunta ka ng ilalim ng tulay kasi nasa kaliwa tayo. Okay? Nako, na traffic po tayo mga ka-office mate. Medyo na traffic po tayo, pasensya na po, no? Okay po, malapit na po tayo sa papuntang ilalim ng tulay ng Kamuning Flyover. Lapit na po tayo doon. Kasi kung dadaan po tayo ng flyover, mangyayari po niyan ay diretso pa tayo papunta ng Quezon Avenue, so medyo mapapalayo lang tayo. Although pwede rin naman yon, pero much better na po yung nandito tayo sa ilalim. Mas mabilis po na nandito pa, hindi tayo mapalayo, no? Kasi mapalayo pa tayo pag dadaan pa tayo ng Quezon Avenue o kaya North Avenue, napakalayo na po nun. Iikot na naman tayo ng elliptical road, no? Okay? Okay, naka green light po tayo. Okay, diretso tayo. Ito po ang Kamuning Flyover. Kamuning Flyover po ito. Tapos po yun, pagdating ng East Avenue, kakanan po tayo. Kakanan po tayo mga ka-office mate. Antayin lang po natin na padiretso po si kuya itong SUV. Tapos kakanan tayo dyan sa East Avenue. Yan. East Avenue na po ito. Okay, nandito na po tayo. Okay, dito sa East Avenue, nandito po ang LTO main. LTO main, no? Land Transportation Office main dito po sa East Avenue. At saka nandito rin po ang LTFRB sa East Avenue. Nandito rin ang sangay ng gobyerno ng SSS, no? Nandito rin ang Philippine Heart Center, Lung Center, nandito rin po sa East Avenue, no? Sa East Avenue mismo, no? At diretso lang po yan hanggang sa maabot natin ng elliptical road. As of now, sumingit po tayo para makaabot po tayo sa dulo. Pwede tayo mapalayo dun sa traffic light. Okay. At yun, hindi tayo ganong na traffic. Commander na po tayo kaagad. Yan. Tapos po, ito pong East Avenue, may mga daan din po dito na pwede kang dumaan papunta ng Agham Road, no? Papuntang BIR. May mga sangay talaga ng gobyerno nandito sa East Avenue. Tapos pagdating natin sa elliptical road, nandoon po ang NHA, National Housing Authority, nandoon po. Tapos alam ko ang DOH pagkakaalam ko nasa elliptical road din. Okay, nasa Biluna na tayo. Biluna Street. Sa parting kanan po natin, Biluna Street po yan. Tapos itong nasa kung saan po tayo, nandito po tayo sa East Avenue. Nakapwesto tayo ng East Avenue. Ang pakain natin dumaan po ng elliptical road. Okay, at medyo napatagalan tayo ng kaunti sa traffic. Okay, sige. Ingat-ingat lang sa biyahe. Medyo problema natin dito yung mga tayo na may pagdaan eh. Ito na ipakita sa inyo kanina. Ito, naka-green, habang naka-green medyo magano na tayo. Kasi may tumatawid dito. Ito pa, meron dito.
Go. Okay, diretso na tayo. Ito ang peace up. Okay mga ka-office mate, tayo sa may ano, yung stoplight ng pula, kailangan ito tayo. Baka kasi may tumatawid o may tumatawid niya. May tumatawid niya. So yung sabihin nito ay hihinto pa rin tayo. Okay. Pag nag-green yan, saka tayo tutuloy. Mga ka-office mate, makikita niyo po ako. Ito ang short ride natin sa papuntang Commonwealth. Okay, sabi na. Go. Hop. Yung isa sa mga problema dito, yung mga bigla na lang kumakaliwa eh. Sa elliptical road. Okay mga ka-office mate, no? Malapit-lapit na tayo sa elliptical road, no? Ito, kakanan tayo sa may elliptical road at dadaan tayo rito. Okay, kapansin nyo po na may mga construction din pong ginagawa rito. Hindi ko po alam kung ano pong proyekto po na ginagawa po dyan as of now. At may mga nakatakip. Okay, nandito na po tayo sa elliptical road. Nandito po ang QCMC o Quezon City Memorial Circle, nandito po sa elliptical road. Sabi ko nga, nandito ang NHA o National Housing Authority. Nandito rin po ang DOH. Nakapwesto po dito ang DOH sa parte po ng elliptical road. Tapos po ang hanapin po natin ay kakanan din po tayo ng Commonwealth. Yan, hanapin po natin mamaya, mararating natin ang Commonwealth Avenue. Okay. Sa ilang sandali, malapit-lapit na po tayo sa Commonwealth Avenue. Okay mga ka-office mate, ano? Nandito na tayo sa Commonwealth Avenue, nasa mismong motorcycle lane dito sa Commonwealth. Dito lang po tayo sa loob. Dahil lang baway-bay lang po natin, nagdidiretso lang po tayo ng Batasan Road, no? At hindi po tayo kailangan lumabas dito sa motorcycle lane, no? Dumiretso po tayo, baybayin lang po natin to, no? Kasi para rin po sa atin ito. Okay? Okay mga ka-office mate, ano? Unang-unang violation dito sa Commonwealth ay yung pong tinatawag natin na overspeeding, no? Overspeeding. Wag na wag po kayong lalabas ng wag kayong lalagpas ng 60 kph. Pag lumagpas po kayo ng 60 kph, magkakaroon po kayo ng violation na overspeeding. Kasi po ang Commonwealth Avenue ay kilala pong killer highway. So ito po ay 10 lanes. Mula 1 hanggang 10 hanggang 9, 10 lanes po ito. Banda rin po sa pag-iingat na rin po sa mga motoristang dumadaan po dito, kaya ginawa pong 60 kph lang po ang speed limit sa Commonwealth Avenue, no? Sumunod na violation dito sa Commonwealth Avenue ay yun pong motorcycle lane, ano? Kapag kayo po ay nakamotor,
wag po kayong lalabas ng motorcycle lane kasi po baka po kayo ay magkaroon ng violation sa bagay na ito kasi po yung kapatid ko nahuli na po dito sa motorcycle lane sa Commonwealth, no? Nagbayad po siya 500 na penalty sa internet, no? Pero kung kayo po ilalabas, kung kayo nakamotor between 100 meters 200 meters, pwede na po kayo lumabas tapos mag U-turn po kayo kung kayo po ay mag U-turn. Kung kayo naman po ay kakanan, pwede rin po kayong within 100 meters, pwede na po kayo lumabas tapos kumanan kayo. Ganun po, basta nakasignal lang po kayo ng kaliwa kanan, ganyan po. Kung kayo U-turn or kakanan, mag-signal lang po kayo, mag-signal light po kayo para alam po, no? Tapos po yung pong kung kayo po naman ay nakakotse, no? Wag po kayong dadaan din, wag po kayong dadaan dito sa motorcycle lane kung kayo po ay nakakotse kasi possible din po kayong parahin dito at hulihin dito. 500 pesos din po yung penalty sa inyo, no? Ganun po. Kaya kailangan po dito susunod ka talaga rito mga ka-office mate. Pero ma'am sir, bilang nagpapatupad ng batas dito sa Commonwealth, no? Kailangan po ninyo kailangan po ay wag po kayo maging selective justice, no? Kailangan mapakotse man yan, mapamotor man yan na lumabag sa batas trapiko dito sa Commonwealth, pwede nyong hulihin, no? Wag lang po yung puro motor kasi hindi po ganun kadali ang buhay ng isang rider bilang bumabiyahe dito sa Commonwealth sa motorcycle lane, ano? Bago magka-motor yan, dumaan muna yan sa hirap at saka dugot pawis, kaya yun lang din po ang kaya nabilihin, motorsiklo lang po talaga, tapos agawan nyo pa kami ng pagkain sa hapagkainan na aming pamilya, no? Wag po ganun, wag po kayo maging selective justice. Wag lang pong puro motor, kailangan pati four wheels din po, no? Kasi minsan may nakikita rin po kung four wheels na nagbababad dito sa motorcycle lane, no? At sila mismo ay lumalabag sa motorcycle lane, ano? Dito sa yung mga four wheels, no? Bumababad sila rito. Tapos po aatimin niyo po ba na yung inyong papakain sa pamilya ninyo ay galing din po sa pagiging selective justice, no? Yung pagiging hindi makatarungan, yung hindi pagiging patas sa pagpapatupad ng batas trapiko. Tsaka naman sa mga nag-i-speed gun, may hawak ng speed gun, although hindi po ko po alam kung saan po kayo nakatutok, kung may kapwa po, may kasamahan pa po kayo kung saan siya ano po ang usapan ninyo, no? Yung isa po bang kasama ninyo itututok po doon sa four wheels, at yung isa po ay tututok po doon sa mga motor, no? Hindi ko po alam yun, pero wag din po kayo maging selective justice kasi kung nakatutok lang po kayo sa motorcycle, sa mga motor, hindi na kayo patas, na maging patas po kayo sa pagpapatupad ng batas trapiko dito sa Commonwealth, no? Kailangan po patas po tayo, no? Wala po kayong kinikilingan. Sa parting kanan po natin ay Evergotesco dito sa Commonwealth. Parting kanan po natin, no? Nakita niyo po kanina, dinaanan lang po natin. Okay, babay lang po natin ito, no? Okay, yan, dire-diretso na po yan, no? Dito sa Commonwealth. Okay naman pong bumiyahe dito, basta maingat ka lang naman po dito sa biyahe dito sa Commonwealth, no? Yan.
'Di ba kung sa EDSA busway nga nakakahuli ng mga four wheels na dumadaan sa EDSA busway, no? O kaya mga motor na dumadaan sa EDSA busway, dito po kaya hindi nyo mahuli yung mga four wheels na nagbababad. Yung mga four wheels na nagbababad sa motorcycle lane, dapat patas po kayo, di ba? Mga ka-office mate, maging patas po kayo. Paglabas po nitong istasyon ng tren na ito ay Batasan Road na, no? Batasan Road. Batasan Road na po yan. Padaanin lang po natin yung kotse. Then kakanan po tayo ng Batasan Road. Okay? Kakanan tayo dyan. Padaanan natin tong bus, padaanan lang po natin, no? Kakaliwa po yan. Padaanin natin siya. So doon kakanan na po tayo ng Batasan Road. Okay, nandito na tayo sa Batasan Road, no? Paglagpas po ng eskwelahan, pagkakalam ko, lalapad po ang kalsadang ito, magiging 5 lanes po ito. Kaya mga tumatawid po dito sa Batasan Road ay para nagmamadali or dahan-dahan pong tumatawid kasi ano rin po, may mga na-aksidente rin po dito, kaya nag-iingat din po sila. Okay mga ka-office mate, no? Antay lang po natin, ano? Babagtasin lang po natin tong Batasan Road. Tapos liliko na po tayo ng Batasan San Mateo Road. Malapit-lapit na po tayo dun sa lilikuan natin. Kakanan na lang po tayo. Okay mga ka-office mate, ano? Nakaliko na tayo ng Batasan San Mateo Road. Ito na po yan, no? Okay. Diretso po tayo dyan. At yan, kakanan na po tayo dyan. Okay, diretso na po tayo dyan. Tapos ito po yung Batasan San Mateo Road. Okay. Kumbaga isipin po natin na isa sila sa mga isa itong kalsada na killer highway din po, no? Bakit ko tinawag na killer highway po itong Batasan San Mateo Road? Kasi po may mga truck po dito na dumadaan. Karaniwan po ay puro truck ang na-aksidente po dito. Kasi po ang daan po dito sa Batasan San Mateo Road ay palusong. Kadalasan ay palusong ang kalsada po rito, no? Ang kadalasan pong na-aksidente po dito, ulitin ko po, ay mga truck, no? Kadalasan po ay puro nawawalan sila ng preno, ganyan, no? Ang kamakailan lang po, matagal na po yun, ano? Isa pong truck na dumaan po dito na dapat sana ikakalsuan ng pahinante, no? Bigla na lang pong ubabante. Tapos nagdire-diretso na po, no? Hanggang sa may natamaan po siyang kotse, natamaan siyang motor, no? May motor din po niya na nagulungan, tapos may namatay po, no?
Madami pong namatay sa aksidente po dito sa Batasan San Mateo Road, no? Na puro truck po ang dumadaan, halos puro truck po karga. Tapos yung isa pong naka-aksidente ay nagkakarga po ng mabigat, puro bakal po yun, so sobrang bigat po nun, so hindi talaga gana ang preno doon, no? Napaka-overloaded talaga niya, no? Meron pa po isa na aksidente po dito na truck din po, no? Na pagdating po sa traffic, bigla po siyang nawalan din po ng preno, bumangga po doon sa mga nakaintong mga sasakyan po na dahil traffic, no? Isa po na tinamaan niya, isang L300 van, no? Okay mga ka-office-mate, ano, napaka-delikado dito sa Batasan San Mateo Road, basta kasi halos sa truck po yung dumadaan dito na kadalasan po ang problema, yun nga po talaga, nawawalan daw po ng preno, ganyan. Dalawa pa lang po yung nabalitaan ko na ina-aksidente yung mga truck dito, dalawa, ganon, dalawa po. Hindi ko lang po alam ng mga matagal-tagal na panahon na, pero yun nga po, no, napakalagim po talaga nung aksidente dito sa Batasan San Mateo Road. Puro truck po, puro truck na dumaan po dito, nawalan po ng preno. Kawawa po yung mga nadamay po nila. So yun po, dito po sa Batasan San Mateo Road, mahaba pong stretch po ng kalsada po ito, pero napakalaking ginhawa po nito sa publiko, sa mga motorista pag dito dumadaan. Nakaagaan po ng biyahe, no? Dati ikot ka pa, ngayon hindi na. Halos dito ka na lang dadaan at makakadaan ka na sa Commonwealth, no? Okay mga ka-office-mate, ano? Salamat sa inyong panonood, no? So putulin ko na po dito ang video. Maraming salamat sa panonood, no? Sana'y wag po kayo magsawa na manood patuloy ng aking mga video, no? Sa ating short ride. God bless. Ride safe at ingat.